Magche-check-in po kayo sa Sogo? Oo, Babayaran po? Bago ako maka 19 rides at ma-offera ng buko juice ay dito muna tayo sa aking first booking. First booking papuntang Novaliches. Wala nang pili-pili to guys. Let's go! 2.2 kilometers yung layo sa akin nung nag-book. Kaya eto, pupuntahan ko na si ma'am. Papunta to ng Novaliches na may presyuang 188. Pagka-setup ko ng X3 camera, sumibat agad ako. Baka inaantay na ako doon ni ma'am. Sakto nga kasi pagdating ko rito, inaabangan na pala niya ako. Kaya inabutan ko kagad si ma'am ng shower cap at helmet. Nilagay ko naman yung bag niya sa harap ng motor ko. Inalalayan ko rin agad yung pagsakay niya. Sabay ni-review na tong mapa. Umokay na rin siya. Hudyat yun na pwede na rin kaming umarangkadang dalawa. Nasa 12 kilometers yung distance ng magiging biyahe namin na to ni ma'am. Maya-maya habang nasa biyahe may bumubusina sa akin isang JR biker. Nangihingi siya ng sticker kaso sabi ko, Paps, pasensya na, naiwan ko sa loob ng compartment. Sabi ko next time na lang ulit pag nagkita. Hanggang sa nagpatuloy lang kami ni ma'am ng paglalayag sa kalsada. Halos 50 minutes yung naging travel time nang marating namin tong drop off location niya. 200 yung binigay sa akin ni ma'am. Okay lang, mag-vlog. Okay. Thank you. Ingat po ah. Guys, 200 bigay ni ma'am. May tip akong 12 pesos. Pagkaalis ko rito, may mga estudyante pang napakaway sa ating camera. Hindi rin ako nagtagal rito kasi kailangan puntahan na yung next na nag-book sa akin. Kaso kinancel agad ni customer, aray ko. Pero goods lang kasi meron na rin naman agad na pumalit. Mabilis ko naman naihatid si ma'am, 50 pesos naman sakto yung binayad niya sa akin dyan. After nyan, may pangatlong booking agad, cashless na may presyuang 132. Sinakay ko agad dito si ma'am at chinek na rin agad yung mapa. 22 minutes yung estimated of travel time, 7.8 kilometers naman yung distansya base sa mapa. Halatang kakatapos lang umulan dito sa aming mga dinaanan. Buti na lang talaga hindi kami inabutan. Hindi inabutan. Pagdating naman namin dito sa gate, igilid ko na lang daw, sabi ni ma'am. Ma'am, okay lang, nag-vlog talaga na. Thank you. 132 pesos guys. Direct na yan sa Angkas wallet ko. After nyan, may booking na naman. Para sa pang-apat, 90 pesos. May nakakilala ulit sa akin dito. Wala akong sakay kaya kinuha ko agad yung sticker sa compartment ko. Pagkalis ni Paps, dumiretso na ako dito sa aking next passenger. Inisprayan ko kagad yung helmet bago ibigay kay sir. Syempre, kahit barako, umaalalay pa rin ako sa pagsakay ng aking mga nagiging pasahero. Medyo may kalapitan lang tong biyahe namin ni sir. Nasa 4.8 kilometers lang. Ang kinakabahala ko lang, dumidilim na yung kalangitan. Sana wag lang abutan ng ulan. Goods naman kasi pagdating namin dito sa Baluarte ni sir, hindi kami naabutan ng ulan. 100 pesos yung binigay sa akin ni sir na dapat 90 pesos lang. Salamat sa pasobra mo sir. 100 pesos guys. May tip akong 10 pesos. After nyan, may isang long ride na pumasok, 283 pesos. Naabutan kami ng ulan pero nahatid ko naman ng safe si ma'am. Then sa mga oras na to, nakaramdam na ako ng gutom guys. Kain muna guys. Let's go. Dito lang ako kumain, malapit sa pinag-drop offan ko kanina. May nakasabay pa ako dito, isang follower. Pagkatapos kumain at magpahinga, nag-open na ulit ako ng apps, may pumasok din naman agad. 58 pesos, cashless, then meron ulit, 58 pesos ulit. Mabilis ko lang mga naihatid kasi puro gurami lang rin naman. Para naman sa pang-walong booking, semi-long ride, 199 pesos. Padala nga pala to guys, yung pumasok na booking sa akin. Dadalhin ko naman to papunta ng Malabon. Nung na-pick up ko na yung item, ni-review ko lang ulit yung mapa. 47 minutes yung estima ng mapa na itatagal ko sa kalsada. Sa mga oras na to, nakailang booking na rin ako. Kondisyon na kondisyon pa yung katawan ko. Iba talaga yung tama sa akin ng Kansen Barley. Talagang epektibo. Bagay na bagay talaga sa akin to. Lalo bumababad ako ng matagal sa kalsada. Sa mga gusto rin i-try, PM lang kayo rito kay Aaron. So this time naman guys, narating ko na tong drop-off location ng padala. Tinawagan ko kagad yung receiver. Pinapunta naman agad niya yung kasamahan niya sa akin. Yung 199 pesos naman, direct na yun sa Angkas wallet ko. Pang-siyam na booking, cashless ulit, 106 pesos. Padala nga pala ulit to, pansit. Naihatid ko naman ng safe. Para sa pang-10 booking, wala agad pumapasok kaya gumapang lang muna ako dito. Maya-maya may tumunog ng Angkas Tara na kaya di ko na pinakawalan, baka mapunta pa sa iba. 76 pesos papunta ng SM. Nagkita na rin naman agad kami ni ma'am pagdating ko rito sa pick-up location. Binalutan ko na ng plastic yung camera, umaambon-ambon na kasi. Nag-raincoat na nga rin pala kami ni ma'am kaso bandang gitna tinanggal namin kasi wala na rin yung ulan. Mainit na sa katawan kaya inalis na namin ni ma'am. Syempre tinupi-tupi ko lang rin muna para naman maayos at maganda tignan. Then dumiretso na kami ni ma'am dito sa kanyang pupuntahan. Inalalayan ko kagad yung pagbaba niya, sabay inabot naman niya yung bayad niya. Sinuklian ko agad siya at nagpaalam kung okay lang ba ma'am, nagva-vlog-vlogan ako.
76 pesos guys. After nyan, nakapaghatid nga rin pala ako. Manila lang din para sa pang 11 booking. Pang 12 booking, Manila lang ulit. Sampalok lang banda. 67 pesos pero 70 yung binigay sa akin dyan ni ma'am. Para sa pang 13 booking, 100 pesos yung binigay sa akin ni ma'am paghatid ko sa kanya sa Santa Ana. Bago magpatuloy, nagutom na ako kaya kumain muna ako dito sa isang parisan. Saktong-sakto to sa malamig na panahon. Tapat lang pala to ng Namay. Pagkatapos kumain, open ulit ng apps. May 92 pesos na pumasok na ulit sa akin. 6.1 kilometers yung layo ng pinaghatiran ko dito sa bahay nila ma'am. Thank you, ingat po. After nyan, may gurami ulit na pumasok. 70 pesos nga pala yung binayad sa akin dyan. Pang 16th booking, 75 pesos. Sa Mandaluyong ko naman na ihatid to si ma'am. Nagpaalam rin ako na nagva-vlog-vlogan ako. After nyan, dito naman tayo sa pang 17th booking. Pinik up at hinatid ko kagad si ma'am. Dito lang rin, Mandaluyong yung kanyang drop-off location. 56 pesos, cashless. Gaya ng iba, nagpaalam rin ako na nagva-vlog-vlogan ako. Then eto na, may pumasok sa akin na booking. Ay, ibang booking pala. Aray ko. Nung minessage ko siya na papunta na ako, bigla niyang kinancel. Kaya tinawagan ko. Paano po gagawin? Mag-check-in po kayo sa Sogo? Oo. Aray ko, ano po gagawin ko doon? Akala ko naman booking. Iba na lang po sir. Nagbabiyahe po kasi ko pasensya na. Babayaran po? Pass po ako, pass. Kinancel niya kasi mali daw pala siya ng PIN. Nung tinawagan ko, check-in daw, buko juice yung ino-offer niya sa akin. Pero hinayaan ko na yan, dito na ako dumako sa pang 18th booking, 145 pesos papunta ng Sampaloc. Naisakay ko naman agad si ma'am nung nagkita kami dito along EDSA. 26 minutes lang yung travel time nito papunta sa kanila, sabi ng mapa. Guys, yung booking nga pala kanina na nag-aalok ng buko juice, meron at meron talagang mga customer na nag-aalok ng ganon. Depende na lang sa rider kung siya ay papatol. Paldo sana kung sa paldo, pero dito na lang ako sa paghahatid ng mga pasahero, okay na ako. Nung naibaba ko dito si ma'am, nagpaalam nga rin pala ako sa kanya na naka-vlog ako. Pwede rin po. 145 pesos guys. Direct na yung payment ni ma'am sa angkas wallet ko. Para sa panghuling booking, pang 19th booking, pinasukan nga pala ako papuntang Bagong Barrio West sa Caloocan. 99 pesos, saktong-sakto to, madadaanan ko na to pauwi sa amin. So paano ba yan? Maraming salamat sa pagsama. Ihahatid ko na muna tong aking last passenger. At dahil dyan, for more video, follow pa more!